Hi mga kaibigan, nandito na naman tayo sa ating video, panibagong video na kung saan ay meron na naman po kayong matututunang bago dito sa War Legends na ito. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung scrolls at kung ano ang mga function nito. Tara na kaibigan, at simulan na natin. So ngayon, dito tayo sa scrolls, yan. So nakikita nyo, may 10 scrolls po dito. So ano nga ba yung scrolls dito sa War Legends? So ito naman, itong scrolls po ay nangangailangan po yan ng mana. So ano naman yung mana? Yung mana kung saan ay makukuha naman sa isang makikita nyo na binabantayan ng mga elemento. At magagamit nyo kapag nasakop nyo po yon, makakagamit na po kayo ng mga scrolls na to. Ngayon magsisimula tayo dito sa ibaba. Yes, ito snow storm. So ano po yung function ng snow storms na to? So nakalagay dito description niya: in the selected area a snowstorm begins. It damages all enemies and freezes them after a while. So, ito po, scroll na snowstorm ay itatapat mo po ito sa kalaban mo, at ang mangyayari po niyan, madadamage po sila, mapo-frozen, mape-freeze po sila. So habang nape-freeze po sila, hindi sila makakilos, yung mga units mo naman makakapag laban sila na hindi sila nadadamage kasi hindi nakakakilos yung mga kalaban mo. Ganun po mga kaibigan. So mas madali po silang magagapi ng iyong units. Matatalo mo po sila ng mas mabilis. At hindi sila makakapaglaban hanggat sila ay napipress. Ganun po. Ayan, at sunod naman po, dito naman tayo sa Hero Resurrection. So ano naman po ito? So nakalagay po dito description: recently selected dead hero. The hero is reborn with incomplete health at a point where it was killed. So ginagamit po itong Hero Resurrection. Yun nga sa description ay kung nasaan yung labanan na namatay yung hero mo, pag ginamit mo po ito, mabubuhay po kaagad yung hero mo, at doon po lalabas mismo sa pinagtapatan mo ng Hero sa Resurrection na ito na scroll. Ganun po, mapapabilis po yung pagbuhay mo sa hero mo. Ganon. Sunod po, dito naman sa Meteorite. Yan. So ang description nito: after a short delay, a meteorite hits the selected area and deals explosive damage to enemy ground targets. Ganun po mga kaibigan. Yung mga kalaban mo, pag tinapatan mo po ng scroll na to na meteorite, ay talagang malakas naman po talaga itong meteorite na to. Malaki po yung damage sa unit ng kalaban mo, kasi pag bumagsak ito, nako, sunog po sila. Tapos pag mga building naman, mga defense unit, mga defense building nila, isang bagsak lang po nito ay magigiba na. Ganun po kalakas ito, meteorite scroll na ito. So ngayon, sunod naman ay gravity. So description: in the selected area enemy air units get immobilized and exposed to ground attacks, and their resistance to all types of damage is reduced. So ito nga po, itatapat mo lang po itong gravity scroll na ito sa mga kalaban mo na mga lumilipad, kasi pag natapatan po nito, yung mga lumilipad babagsak po sa lupa. So ngayon, pag bumagsak sa lupa, syempre kaya na silang patamaan ng mga
units mo na hindi kayang magpatama sa mga lumilipad na kalaban. Ganun po ang trabaho naman ito ng gravity. Yan. Sunod po, protection. Itong protection scroll na ito, nakalagay dito, description: in the selected area, allied units and heroes temporarily get a bonus to armor and resistance to all types of damage. So, konting segundo lang po ito. Pag tinapat mo po ito sa iyong mga units, so hindi sila basta-basta matatalo kasi protektado po sila nitong scroll na ito. At yung damage na matatamo nila galing sa kalaban ay konti lang. Ganun po. Napapabagal yung pagkatalo ng units mo kapag marami yung kalaban talaga. Sunod naman po ay itong Magic Blast. Yes. Itong Magic Blast naman na ito, in the selected area, a Magic Blast occurs dealing magical damage to all enemies. So, nakaka-damage din po talaga ito sa mga kalaban. Pero, konti lang po. Hindi po siya kasing lakas ng meteorite o ng ibang ng ibang mga scrolls mo na pang damage sa kalaban. Pero, yung niya po naman, ginagamit na mana ay konti lang din. Ganun po. Konti lang din. 75 ito. Kung nakikita nyo po pala dito, no? Cost in mana. Yan, 75 lang. Samantalang yung iba, katulad nung ito, 100, itong protection. Description naman itong gravity naman, 100 din ang manang kailangan niya. At 125 naman dito sa meteorite. At mas mataas dito sa Hero Resurrection, 150. At saka dito sa Snowstorm, mas mataas po siya, 175. So ngayon, dito naman tayo sa Gold Rush. So saan naman itong ginagamit na Gold Rush na ito? So nakalagay dito, description: temporarily increases the amount of gold a worker gets from the selected mine. So doon sa minahan ay itatapat mo po ito. Doon mo lang po dapat ito itapat. Hindi siya pwede sa kahoy or sa iba pang mga lugar. Doon lamang po sa minahan. Para po yung makukuhang gold coin ng mga worker mo ay madodoble po. Ganun po. Mapapabilis po yung pagtaas ng stock mo sa yung castle na gold coin. At sunod po, ito naman, fortification. Ito naman po yung scroll na ginagamit naman kapag yung mga kalaban mo ay nandun na sa kampo mo at sinisira na yung mga buildings mo. So, ngayon, itatapat mo lang po scroll na tong fortification sa mga building mo para maprotektahan yung mga building mo. Ganun po. Sunod, dito naman sa Lumberjack. Yes, correct po. Lumberjack. Ito po ay tinatapat naman sa kung saan ay sa mga kahoy mo naman po ito itatapat para yung makukuha ng mga kahoy, bilang ng kahoy na makukuha ng worker mo ay dublado naman. Ganun po. Mapapabilis din po yung stock mo sa mga kahoy mo. Kasi yung mga tao mo, nangangailangan po kasi yun ng kahoy para makapag-recruit ka ng maraming tao at maraming building din na magagawa. Ganun po. At ito naman, Firefly. The last one ay ito naman po ay hindi mo po pwede itong ilagay sa sa madilim kasi hindi po siya magagamit. So ilalagay mo po siya kung saan may liwanag na napuntahan na ng units mo. Tapos papaliparin mo po siya papunta doon sa mga kalaban, kampo ng kalaban mo para malaman mo yung kung anong posisyon ng kampo nila. So sa ganun ay makakapaghanda ang units mo kung saan ka dapat magpwesto at saan yung kahinaan ng position building ng iyong kalaban.
Yan po. So hanggang dyan na lang po muna ang ating video dahil ito po ay about sa scrolls. So sa susunod po na mga video natin, ito naman po ang abangan natin, itong mga buildings naman po. Yan po. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-subscribe po para ma-notify po kayo sa ating susunod na mga video at para matuto na po kayong maglaro na hindi nahihirapan dito sa War Legends. Thank you po. Bye-bye.